Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen at teacher na si Catherine Camilon na mapa sa hanggang ngayon ay nawawala pa rin. Isang putol na paa ng tao ang natagpuan sa baybayin ng isang barangay sa Calatagan, Batangas na hinihinalang pagmamay-ari ito sa nawawalang beauty queen na halos mahigit 2 buwan nang nawawala na si Catherine Camilon. Isinasagawa naman ng SOCO ang DNA sampling para sa natagpuang bahagi ng katawan ng tao. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Sa dalampasigang ito ng Barangay Bagong Silag, Calatagan, Batangas, natagpuan ng isang roving lifeguard sa isang beach resort ng tao pasado 10:00 ng umaga nitong Sabado. Sa imbestigasyon ng pulisya, itinawag ng isang konsehal ng barangay ang nasabing insidente na agad nilang nirespondihan. Pagdating ng mga otoridad sa lugar, tumambad sa kanila ang maputi na at kulubot. Ayon kay Police Major Emil Mendoza ng Calatagan Police Station, sa tingin ko po ay nasa adult na po ito kasi medyo malaki-laki na po yung paa niya. At sa tingin ko po isa itong babae. Sa tingin ko lang po hindi po ako sigurado. Wala pa po kaming matibay na ebidensya pero sa hugis po at sa balat, tingin ko po'y sa babae. Or baka dahil epekto ng dagat ay kaya ito'y puting-puti. Kasalukuyan ng nasa Porinalya ang natagpo ang paa ng tao. Kumuha na rin umano ng DNA sample ang SOCO Batangas para dalhin sa forensic unit ng Camp Crame. Pansamantala munang ilalagak sa Porinalya ang natagpuang habang nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad. Abiso naman ng pulisya sa mga residente. Basta po mga ganyang bagay ay agad niyo pong ire-report sa amin at ang kapulisan po ng Calatagan sa inyo pong lingkod. Na pangunguna ay mabilis po kaming re-responde sa ganitong pangyayari at sana po tayo ay magmatsyag kung ano po ang nasa kapaligiran natin. Huwag pong magdadalawang isip na i-report sa amin para po'y maaksyonan natin. Sana hindi ito related doon sa nawawalang beauty candidate na pinaghahanap na weeks ago. Batangas pa naman, DNA test. Yan ang naging komento ngayon ng mga netizens. Sa Facebook ng nasaan ka Catherine, nakatag po si Catherine. May mga nagchat-chat po sa akin ng mga kaibigan niya, hinahanap din po sa akin. Meron po dong isang kaibigan na nagtanong po sa akin ng mga oras na mga bandang 6 po. Kung anong update na po kay Catherine. Sabi ko, hindi pa po nahahanap. Tapos po, yun nga po, hinanap po namin kung saan po siya huling kausap ng nanay ko. Sabi nga po niya sa Bawan. Sa Bawan gasoline station po ng Petron. Bawan, Batangas? Opo, Bawan, Batangas. Tapos po, may yung friend niya po na yun, ang witness po namin, tumawag po siya sa akin, sabi niya, ate may sasabihin ako sa yung importante pero sa chat na lang. Tapos po, naka-receive po ako ng chat po sa kanya, sabi niya, ate sorry, ako yung sabihin na natin na ako yung huling kausap ni Kat. Alam ko po kung sino ang kikitain niya pero hindi niya na sinabi kung saan sila pupunta. Ngayon po, tinanong ko po kung sino, yun nga po, si Police Major Alan De Castro daw po. Ngayon po, pinagtanong po namin sa kasama po namin kapitan kung sino po yung Alan De Castro. Sabi po ni kapitan, balik kumpare daw po niya yun. Ngayon po, meron po siyang kontak nung kapatid niya, ang pangalan po Ryan. Parang Ryan po yung nadinig ko. Bakit itong si Major Alan De Castro, taga-ron din ba sa inyo? Opo, taga-tuloy din po. May contact po si kapitan nung pong kapatid ni Alan De Castro. Ngayon po, pinakausap po sa akin. Sabi ko, nagtanong po ako sa kanya, sabi ko po, sir, kapatid po ito ni Catherine Camilon. May nakapagsabi po sa akin na ang kasama daw po ni Catherine ay ang kapatid niya si Mr. Alan De Castro. Ngayon po, ang sabi niya po sa akin, wag daw po akong magbintang kasi baka daw po ako yung makasuhan. Sabi ko po sa kanya, so may nagsabi na po sa akin, may proof po ako na yun nga daw po ang kasama, si Alan De Castro daw po. Okay. Yun po. Pagkatapos po noon, yun nga po sabi sa akin, baka daw ako yung makasuhan. Ibinaba ko na po yung tawag. Ang sinabi mo lang naman is, hinahanap ko po si... At saka ang pagkaalam mo, ang tatagpuin ng kapatid mo bago siya mawala ay si
Major Alan De Opo. Castro. Opo. Okay, so ano nangyari? Ano nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na nakausap niyo si si Hindi Major po. Alan De Castro? Hindi po. Na-meet niyo na ba siya? Hindi po. Bali nga po nung October 13, nalaman po namin kung sino po yung boyfriend po ni Catherine na si Mr. Alan De Castro. After po noong pageant ng Miss Grand Philippines, may nagpunta po sa amin na isa pong babae at lalaki na connected po sa mga De Castro. Siguro mga July or August po yung month. Po, kinausap po nila ang nanay ko. Sabi po nila, meron daw pong text messages silang nare-receive. Hindi ko lang po alam kung sino po yung nakaka-receive nun. Pero yun po yung sabi nila na may sinasabi nga daw po si Catherine na ganto ganyan na Hindi, kaya po daw sila nagpunta dahil nung itinanong ko po, may ikaklaro po daw sila na merong napasok na text messages doon sa cellphone na hindi ko naman ho alam kung kaninong cellphone yung napasok na parang pag tinitrace nila yung number ay kay Catherine. Ikaklaro lang daw po nila kung yun talagang kay Catherine. Dahil itinanong ko naman po kung anong sadya nila at nagpunta Sino daw po sila, ma'am? Ang itinuro po sa akin ng babae, dahil yung babae po ang kausap ko, pero ang itinuro po niya, anak po daw noong Nanding De Castro. Yung bali, ama po ni Police Major na yan. Hindi po niya sinabi sa akin yung babae kung sino siya. Hindi ko po alam kung sino siya, basta sinabi po yung kasama niya. Okay. So, nag-file na kayo ng formal complaint? Opo. Okay. Ang i-file ninyo, serious illegal detention. Oh, yan No? Opo. Kasi Nakalagay nawawala, siya. di ba? Opo. So, maaring most chances are may nagdi-detain sa kanya. Opo. O may kumidnap sa kanya at itinatago o dinidetain siya. Yun ang assumption natin dahil ang kinaso nyo is serious illegal detention. Di ba? Ngayon, may sasakyan siyang nawawala. Opo. Ano yung sasakyan na yun? Yung Nissan Juke po na may plaka po na NEI 2990. Pwede natin pakipost yan para ayan po no sa ating mga netizens. Pakitingin niyo po yung sasakyan at please familiarize yourselves with this car kasi ito po ang sasakyan ni Huling sinakyan po ni Catherine. Catherine. So siya nagmamaneho niyan. Opo, siya po. So nung umalis siya sa bahay niyo, yan ang dala niya. Opo. So kung nakipagkita man siya kay Major De Castro, yan ang sasakyan niyang Opo. dala. Opo. Okay? So hanggang ngayon hindi pa nalolocate yung sasakyan na yan. Hindi pa po. So ito po sa ating mga netizens, ito po ang isang tulong na hihingin namin sa inyo. Kindly take note of that car, ano? NEI 2990 sa Okay. mga nakamonitor po sa Radyo 5. Ito po yung November Echo Okay. India 2990. NEI 2990. Anong color? Nissan Juke po ito na Anong color yan? metallic gray. Metallic So, gray. metallic gray, Nissan Juke. Colonel, si Atty. Binamor po ito. Sir, magandang hapon po. Colonel, may I know kung na-involved kayo sa investigation ng kasong ito? Yes, sir. We are the lead investigating unit. Yes. Would like to inform you, sir, na meron pong Regional Committee on Missing Person. Mm. When the case went viral, nabigay po sa amin yung lead effort sa pag-iimbestiga noong October 23. Opo. Since yung person of interest muna natin during that time. Opo. Yung Major Batangas. Alan De Castro, ano po? Opo, yung una POI pa po muna, wala kaming ano. Kaya minarapat po ng Police Regional Office 4A na ilipat sa separate unit para to magkaroon po ng impartial and objective Okay, investigation. Colonel. Tama po. As far as Major Alan De Castro is concerned, nasan na po siya ngayon? Sir, he's under restrictive custody po ng Police Regional Office 4A or local PNP after nung ma-relieve siya nung sumabog na itong issue nito. Opo. He was immediately transferred dito sa regional headquarters. Okay, so And yun po ang custody po ng PNP Calabarzon. Colonel, it's very good to hear na siya po ay, ano pong tawag sa inyo, naka-detain ba siya sa inyo? How do you consider yung situation niya? Detained siya? Sir, we call it restrictive custody. Restrictive custody. Sir, it appears that ginawa niyo po yung dapat nyong gawin agad-agad. Kaya thank you very much po on behalf of the family. Nais po namin kayong pasalamatan. Colonel, etong Nissan Juke, saan huhuling nakita ito? Base po dun sa na-turnover sa amin na CCTV footages ng PNP Batangas, huling nakita po ito sa may barangay Manghinaw ng Colonel, Bawan, Batangas. Opo. Colonel, pag may tinatanong kita at
sa tingin mo, hindi mo dapat sagutin dahil baka ma-preempt ko ano yung ginagawa nyo. Okay lang po, Colonel, kahit hindi nyo po sagutin. Ano po? Okay lang po. Okay. So, sa ngayon po, we are on the search for the Nissan Juke. Ano po? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Continuing Sir, effort ngayon. Colonel, sabi mo, may nakakitang nililipat yung ano ba, may nakitang katawan? Ano po ang nakita nila na nililipat? Isang dugo ang babae, sir. At So- so, po doon sa statement ng dalawang witnesses. Sa suot ni Catherine, when he was last seen walking inside a Centro Mall, yung mall po sa Lemery, Batangas. Okay. So, 10 nililipat yung nakitang binubuhat mula